for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang atin pong batayang talata sa gabing ito ay makikita po natin sa Lucas 11, talatang 5 hanggang 8. Sabi po rito, sinabi pa rin niya sa kanila, si Jesus ang nagsasalita rito, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihahain para sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Ang atin pong talata ay may kaugnayan sa ating paghingi sa ating Diyos, no? Na ito ay ipinakita sa pamamagitan ng kwento ni Jesus na ang tayo ay makakalapit sa ating Diyos. Ito nga yung sitwasyon, ano? Nakita natin na matindi yung pangangailangan ng kaibigan niya ng kaibigan o kapitbahay na pinuntahan upang hiraman ng tinapay, matindi yung kanyang pangangailangan. Sa ating pananalangin, kadalasan ito ay ang motibasyon ang nagbibigay sa atin ng drive para sa matinding pananalangin ay yung matinding pangangailangan. Dahil sa ating matinding pangangailangan, nagiging matindi rin yung ating pananalangin. Ibig sabihin, alam natin, aware tayo dun sa katindihan ng ating pangangailangan at aware din tayo na walang makatutugon dito kundi ang ating Diyos. Dahil alam natin na wala tayong kakayahan para mangyari yung ating gustong mangyari. Kaya nga, ganun katindi yung ating pananalangin dahil sa matinding pangangailangan. Kasulungat naman din ito ng mga taong kung bakit hindi sila lumalapit, nananalangin, humihiling sa ating Diyos dahil sa kaisipan na kaya, self-sufficient, merong kakayahan, no? Pero kung atin lamang uunawain na tayo katulad noong lalaking ito sa kwento na alam niya na siya ay walang kakayahan, matindi ang kanyang pangangailangan, kaya matindi rin ang kanyang paghiling at paglapit sa kanyang kaibigan na alam niya na makatutugon. So, pangalawang mapapansin din natin, no, yung una, matindi yung kanyang pangangailangan. Ito ang nagtulak sa kanya para maging matindi rin yung kanyang sabihin natin parang marahas, ano? Makulit yung paghingi niya ng tulong sa kanyang kaibigan, no? Ang pangalawang mapapansin din natin dito sa kwento ay yung kanyang paghingi ay hindi para sa kanyang sarili, no? Siguro kung ito ay direktang para sa kanyang sarili, no? Pero ito ay indirectly sa kanya, pero ito ay para sa kanyang kaibigan na dumating, no? Siguro kung ito ay
para sa kanya, pwede siyang makapaghintay. Pagpabukas sa halip na gambalain yung kaibigan. Pero, o yung kapitbahay. Pero dahil nga sa tindi ng pangangailangan niya at ang tindi ng pangangailangan na yon ay para sa pangangailangan ng kanyang bisita o ng kanyang kaibigan na dumating, mas lalong nagpatindi yon para mangulit siya o walang tigil na kumatok at humingi ng tulong sa kanyang kaibigan. So, sa atin, nai-inspire tayo dito sa halimbawa na pinakita ng tao na ito dahil yung kanyang pangangailangan ay para sa pangangailangan ng kanyang kaibigan, no? Yung kanyang paghingi ay para sa pangangailangan ng kanyang kaibigan. Katulad din naman natin sa ating paghiling, pananalangin, mas lalo dapat na maging matindi yung ating paghingi, lalo't ito ay para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos sa pamamagitan ng kabutihan na igagawa natin para sa ating kapwa, no? For God's kingdom, para sa kaharian ng Diyos, para sa pagpapalawak ng kanyang kaharian. At pangatlo pa na mapapansin din natin dito, no? Sa palagay ko, hindi magiging matindi yung kanyang paghiling at pangungulit dun sa kanyang kapitbahay o kaibigan kung hindi bago yun yung hating gabi na pagkatok niya sa kanyang kaibigan ay wala siyang personal na kaugnayan o relasyon sa tao na yun, no? Posible na kaya mo lamang makulit, kaya mo lamang hingan, kaya mo lang katukin ng walang tigil yung iyong kapitbahay o kaibigan kung kayo ay meron ng pinagsamahan, no? Meron na kayong malalim na kaugnayan sa isa't isa, no? Meron kayong relasyon sa isa't isa bilang malalim na ang inyong pagkakaibigan. So, yun yung ating nakikita dito kung paanong yung tao na yon na ginamit sa isang kwento ni Jesus para ipakita kung paanong tayo ay makakahingi ng ating nais para sa ating Diyos, no? Para sa gusto natin, para sa sarili natin, sa ating kapwa, para sa pagpapalawak ng kanyang kaharian, no? Ay merong relasyon, matibay yung relasyon, kilala natin yung tao, no? So, sa ating application para sa ating pinag-aralan ngayong gabi, tayo pinapaalala sa atin na tayo ay makakalapit sa ating Diyos at kailangan lamang natin na malaman, makilala yung ating mga sarili, kilalanin yung ating kawalan ng kakayahan, no? Dahil talaga namang wala tayong kakayahan sa sarili natin. Makita natin yung yung ating pangangailangan talaga, no? Para sa ating Diyos, no? Dahil hindi tayo self-sufficient, no? So yung makita natin yung ating matinding pangangailangan para maging matindi rin yung ating paglapit sa ating Panginoon at yung makita rin natin hindi lamang yung para sa ating directly na tayo ang makikinabang, kundi para sa pakinabangan din naman lalo na nung iba at sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos, no? Ito pa yung dito natin masusukat or minsan dito tayo nagtatanong kung bakit hindi tinutugon ng ating Diyos yung ating mga panalangin. Posible ito ay makasarili, no? So, katulad noong pinakita dito sa kwento, no, na yung lalaki ay hindi kanyang paghiling ay hindi para sa kanyang sariling pangangailangan.
naging matindi lalo yung kanyang paghiling dahil ito ay sa pangangailangan ng kanyang kapwa. At siguro yun ay magiging sa ating sitwasyon, no, bilang mananampalataya, ito sana ang maging motibasyon natin, maging motibo natin, lalo na para sa ating kapwa, pagtugon sa pangangailangan ng ating kapwa, para mas maiparamdam natin yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa. At pangatlo nga ay yung katulad ng pinakita dito na kung paanong merong magagawa niya yung ganong kahit sa hating gabi ay kaya niyang katukin ng kanyang kaibigan at yung kaibigan niya ay kahit na siguro medyo sabi nga rito hindi niya tutugunin dahil sa kanilang pagkakaibigan, pero dahil sa pangungulit na lang, yun na lang, no? Pangungulit, no? Para lang matahimik siya, ay pagbibigyan niya yung kanyang kaibigan. Kung ano yung kanyang hinihingi. Pero sa susunod na mga talata, no, makikita natin kung paanong itong kwento na ito ay ikinokontrast nito yung ating Diyos, no? Dahil dito, kumbaga dito ay kailangan mo pang pilitin, no? Kulitin, no? Pero ang ating Diyos ay hindi na kailangang kulitin. Hindi na kailangang ulit-ulitin pa natin yung paghingi, no? Basta makita niya, bago pa nga niya makita yung ating pangangailangan, alam na niya, no? Hindi pa tayo humihingi, no? Basta makita niya na tayo ay nakadepende, kinikilala natin na siya lamang yung makatutugon ng ating pangangailangan, ano? Siya yung tayo ay may matinding pangangailangan sa kanya, at na yun ang dapat magmotiba sa atin para tayo ay manalangin din ng matindi, at yung ating panalangin ay hindi lamang para sa ating hindi makasarili, kundi para sa ating kapwa, lalo't higit para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos, no? Yung ating motibo at ikalalawak ng kanyang kaharian. At kung makita niya yon at tayo ay mayroong personal na relasyon sa ating Diyos, makakaasa tayo na tayo ay kanyang tutugunin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.